Bringing hope the world over. Hope Channel. Mula sa aming masayang paglalakbay dito pa rin sa lugar ng El Nido ay nakarating kami. Pananampalataya ninyo sa pamagitan ng mga pagsubok ay nagbati sa atin pong mga manonood. Welcome to Mitras Ranch. Lugar mula sa mga taong nais tumugpo yung lugar na ito. At mula sa isang masalimuot na biyahe sa malalaking karagatan ng Atlantic, ay kinakailangan natin dumaan sa isang tunay na tulay na ito ay si Kristo. This is our first stop here in El Nido. Alam niyo bang kinatatayuan kong lugar na ito ay ang tinatawag nilang Helicopter Island dahil sa kakanyang kakaibang hugis helicopter. Yun nga lang, wala siyang hélice. Alam ba ninyo, ang lugar na ito ay napakaganda. Isang nakakaagaw pansin dito ay ang kanyang kakaibang kulay ng dagat. Meron siyang green, deep green, blue, light blue. Depende yan kasi sa lalim. At sa mga marine life na nakatira dito, mga corals at mga isda. Tunay na napakasarap huminga sa lugar na to. Ang sarap talaga. Tunay ngang first class at world class ang ganda ng El Nido. Ang Helicopter Island ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Cadlao Island. May 6 na kilometro ang layo mula sa bayan ng El Nido. Nung una ay kilala ang islang ito bilang Dilumakad Island. Ngunit dahilan sa hugis nitong katulad ng isang helicopter, ay tinawag na itong Helicopter Island. Katulad ng karamihan sa mga isla na matatagpuan sa El Nido, ang Dilumakad ay nagtataglay din ng mga buhangin ng puti na mistulang kumikintab habang nasisinaga ng araw. Ang dalampasigan ng islang ito ay humigit kumulang 300 metro ang haba. Ang dalampasigang taglay ng islang ito ay angkop para sa mga pamilya na nagnanais na mag-picnic. Perfect din ang lugar na ito para sa mga mahilig sa adventure. They can go island hopping sa mga kapit-isla nito. Isa pang agaw pansin sa akin ay ang pambihirang puti at tino ng buhangin sa dalampasigan. Para bang meron siyang therapeutic effect. Napakaganda. At alam nyo, ang nararamdaman ko ngayon, para akong bata na nag-i-enjoy maglakad sa dalampasigan. malamig at sariwang simoy ng hangin, banayad na hampas ng alon dito sa dalampasigan, at gayon din ng maputing buhangin. Dito po yan sa Helicopter Island ng El Nido, Palawan. Bumabalik sa aking pananaw, mga ginigiliw na taga-subaybay, ang footprints in the sand or bakas ng paa sa dalampasigan. Nagsisibulo ng mga challenges ng buhay dito po sa sanlibutan. At alam po ba ninyo, sa banal na aklat, dito po sa sulat ni Saint James o sa Santiago, ang kapitulo ay 1. Ang talata po ay magsisimula sa 2, 3 at patuloy. Ito po ang sinasabi: mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso o pagsubok. Yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Nais ko po kayong anyayahan sa maikling pag-aaral na ito, mga ginigiliw na kaibigan. At bago po natin ipagpatuloy, nais ko pong imbitahan kayo na hilingin ang Panginoon sa pamagitan ng Santong Espiritu na gabayan tayo sa atin pong pag-aaral. Tayo po'y mananalangin. Mahabagi naming Diyos na may likha ng kalikasan, narito po kami sa lugar na ito at pinasasalamatan ang ganda ng likas na ipinagkaloob po ninyo sa sanlibutan.
nais po naming hilingin, Panginoong Diyos, ang inspirasyon ng Santong Espiritu na magbukas sa aming kaisipan na kami po ay may matutunan sa amin pong pag-aaral ngayong umaga tungkol sa bakas ng dito sa dalampasigan at gayon din sa mga alon dito po sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoong Diyos, ng inyo pong kapangyarihan ay mananagana sa amin pong kalagitnaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa inspirasyon po, mga kaibigan, ng Footprints in the Sand, ay mapapansin po ninyo ang isang taong merong panaginip at sa kanyang panaginip, kanyang nasumpungan na siya ay naglalakad sa ganitong dalampasigan at merong dalawang set ng footprints. Ito'y sa kanya at sa kanyang Panginoon. At kagaya ng mga bakas ng footprints sa magandang dalampasigan, lalo niyang na-appreciate nakasama niya ang kanyang Panginoon. Subalit nakakalungkot, sa kabila ng kagandahan ng kanyang paglalakbay, napapunta po siya doon sa isang lugar na mabato, matinik, at kanyang nasumpungan na meron na lamang isang set of footprints. Siya ay nagtanong sa kanyang sarili, siya ay nagtanong sa kanyang Panginoon, Panginoon, bakit mo naman ako pinabayaan? Nasaan ka sa panahon na ako'y naglalakbay sa ganitong mabato at matinik na lugar? Ang kanyang Panginoon ay nagsabi sa kanya, anak, hindi mo ba nalalaman na sa panahon na ikay nakasumpong, nakakita ng isang set of footprints diyan sa batuhan? Yan ang panahon na inaaga ko ikaw, kinakarga ko ikaw sa aking mga bisig upang ikaw ay hindi mapahamak. Napakaganda po, mga minamahal, ang layunin ng mga pagsubok na ito, kagaya ng binabanggit po sa ating talata. Yamang nalalaman ng pananampalataya ninyo sa pamagitan ng mga pagsubok ay nagbubunga po ito ng pagtitiis. O mga minamahal, ang pagtitiis ay nasusumpungan at nadidevelop po yan sa isang proseso, hindi sa madaling paraan, kung hindi sa isang mahirap at prosesong paraan. Ganyan po ang tinatahak ng bawat isa sa atin. Sari-saring tukso at pagsubok ang ating dinadanas sa iba't ibang kaparaanan. Marahil, mga minamahal, ay sa salapi o kaya ay kagaya ng tukso sa ating Panginoong Hesus, panahon ng kainan, hindi po natin mapigilan. O kaya ay sa panahon na may pangangailangan po tayong pinansyal. Panahon na pagminsan ay nasusukol ang ating temperance or yung self-control sa aspeto ng ating discipline sa ating mga anak. Nakakalungkot po pagminsan na tayo'y nadadala nitong ganitong mga pagsubok at tukso na dumarating sa atin. Isang bagay na nais po nating idiin, mga minamahal, kapag tayo dumaranas ng ganitong mga pagsubok, kagaya ng footprints in the sand or bakas ng paa sa dalampasigan, narito ang pangako ng Diyos. Sa Isaiah 41 verse 10, buksan po ninyo sa inyong mga Biblia at samahan ako sa pagbasa nito. Narito po ang sabi, huwag kang matakot. Sa unang linya pa lang sa salita ng Diyos, ang kanyang sabi sa atin, huwag tayong matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka, aking palalakasin ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito po, mga kaibigan, ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Kung meron po tayong mga balakid sa atin pong landasin, sa ating paglalakbay, kung ikaw man ay estudyante, kung ikaw man ay negosyante, maging ikaw ay guro, o ikaw man ay ama o ina ng tahanan, ikaw man ay ordinaryong mamamayan, mga minamahal, ang pangako ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ang kanyang kanang kamay ay siyang magliligtas sa atin.
Kung inyo pong ipagpapatuloy, ang sabi po dito po sa James, sa pangako ng Panginoon, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang atin pong mga pagtitiis na ito, mga pagsubok ng buhay ay magkakaroon ng lundo doon po sa kaharian ng Diyos. Sapagkat magkakaroon ito ng sakdal na gawa. Naroon po yung ating mga finishing or polishing ng ating buhay bago po tayo dalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Bagaman meron pong mga tukso at pagsubok na tayo dinaranas, alalahanin po natin na ang Diyos ang siyang nangakong kasama natin. Ang tukso at pagsubok, mga minamahal, kung atin pong mapanagumpayan ito, in favor para po sa atin ito. Handa na tayo para sa translation o dalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kung meron po kayong pasanin hinggil dito, mga minamahal, mga tribulation or problem sa buhay, dalhin natin sa Panginoon. Hayaan po ninyong idalangin ko kayo ngayong oras na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na sumasalangit ka, pinasasalamatan po namin ang inyo pong kagandahang loob sa amin sa inspirasyon po ninyo sa Footprints in the Sand. At kagaya ng inyong ipinangako na bagaman merong ganitong mga pagsubok ng buhay, mga kahirapan, mga problema, hindi po ninyo kami pababayaan. Ang inyo pong kanang kamay ang ihahawak sa amin at kami magiging mananagumpay. O Panginoong Diyos, pagpalain nawa ang mga tagapakinig, ipagkaloob ang tagumpay sa kanilang mga challenges. Pagpalain nawa sila, Panginoong Diyos, ng wisdom or kaalaman na ma-discern ang pinakamabuting desisyon para sa kanilang buhay. Purihin po kayo na pagpapalain ang lahat po ng mga pamilya na nakikinig sa oras na ito. Ito ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bringing hope the world over. Hope Channel. The broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga
yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po'y sumali dito. Naalala ko nga sa ating aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi naaalis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang
the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines. The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone had talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos rekados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows, all of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron hong kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti lang may kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay, suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 months, in 52 weeks in a month,
we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offers spirituality as an important part of a balanced lifestyle.
Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.